Sa mga naghahanap ng action cam, ito na po, Osmo Action 4, bagong-bago lang, kalalabas lang sa market. Itong binuksan ko ngayon, ito yung hindi combo, yung standard lang. Ang price nito nasa 22,890. Yung combo niya is 28,890. Ito yung laman sa loob ng standard. Isang unit. Ito maganda na siya kasi malaki na yung LCD niya. Sa harap ng LCD niya is 1.4 inches na po ang screen niya. Tapos sa likod is 2.25. Ito naman, ito yung kasama sa loob. Meron na siyang Type C magkabilan, manual. Tapos ito yung Type C na pwede i-connect nyo sa charger, parang ganun. Kasi ito, magkabilang Type C na po siya. Baga itong unit kasi OTG na po siya. Kaya puro Type C na lang yun. Ang OTG po niya is pwede kayo mag-transfer USB to cellphone. Parang ganun. Hindi na kayo dadaan ng computer. Ito, meron siyang kasamang takip para doon sa harap ng camera, doon sa mismong action cam. Ngayon, ito yung protective housing niya para in case madali na lang siyang i-attach sa ano. Tsaka maganda sa kanya, mataas na yung milliamperes ng battery. Mas matagal na siya malubat. Ngayon, testing natin, lagyan muna natin ng battery para makita natin yung quality ng video niya. Ito yung protective kit para sa kanya. Pag nilagay mo siya, basic na lang yung pag-attach mo mula sa mount doon sa helmet o kaya kahit saan po. Pwedeng portrait, pwedeng landscape po sa kanya. Power natin. Ayun, no? Wow. Maganda. Okay, tingnan natin. Ito yung setup natin, yung specs niya sa video. Ang video pala nito is kung 4K siya, umaabot siya ng halos 120 frames per seconds sa 4K video. Yung dati natin, yung Action 3 is hanggang 60 frames lang po siya. Pero dito ngayon, umaabot na siya ng 120 frames per second sa 4K video. Ngayon, kung mag 1080 kayo, mas mataas po. Umaabot na siya ng 240 frames per seconds na po. Pwede niya kayo mag-adjust sa kanya. Titingnan natin yung screen niya. Yan. Ngayon, kung gusto nyo makita ang settings, down lang po kayo. Scroll kayo ng down. Tapos makikita nyo na dyan lahat. Yung pwede sit up. Baga nito, meron na tong OTG. Baga pwede na kayo mag-transfer through USB sa cellphone. Kasi puro Type C siya. Ngayon, check natin yung attachment niya. Ito, ginawa ko para sa helmet to. Ngayon, try natin yung magnetic ang tawag nito. Para i-attach mo sa helmet, mabilisan po. Buksan muna natin. Yan, ito yun. Ngayon, kung gusto mo siyang i-attach sa helmet, automatic po siya. Ayun. Yan. Ngayon, kung gusto mo siyang tanggalin, i-press mo lang to. Tapos lipat mo siya sa kabila. Kung gusto mo mag-reels na record, yan, pwede mo agad. Naka-portrait mode na po siya. Yun yung kinaganda sa kanya. Kung ikumpara mo siya sa ibang brand, mabilisan po ang attachment niya at saka paglipat ng settings sa video. Ngayon, testing natin dito.
Morning, introduce ko lang Osmo Action 4, bagong bago. Check natin ang quality ng video, audio, at saka yung ganda ng kuha niya. For the record is 1080p, resolution at 60 frames per seconds po. Ito po yung video niya dito sa loob ng store. Okay, Osmo Action 4. Ulitin ko lang. Check natin. Wow. Okay. Linaw. Osmo Action 4. Yan, ang ganda. Check. Dito po tayo ngayon sa Cyberzone inside camera house. I-check natin yung resolution ng Osmo Action 4. Bagong labas lang. Okay. Yan, sige. Para maging photographer ka. Ito, pagkumpara natin yung Osmo Action 3 at saka 4, kung anong pinagkaiba, yun, halos pareho lang. Yung lens lang niya ang medyo parang pinalaki lang yung tawag nito, sensor ng Osmo Action 4. Yan, sa likod naman, sa LCD niya sa likod, same pa rin yung lawak ng LCD niya. Baga kung sa upgrade siya, baga sa Osmo Action 4 kumpara mo sa Osmo Action 3, yun nga yung specs niya sa 4K, maabot na siya ng 120 frames per seconds. Dito kasi sa Action 3 is 60 frames pa lang sa 4K. Ginamit ko siya sa aking helmet. Ito po yung resolution niya. Itong settings ko na ay ginawa ko na lang ng 1080, pero yung frame rate niya is 100. Kaya ito yung resulta niya. Napaka sharp niya, saka kahit tanghaling tapat is yung liwanag niya is hindi nakakasilaw. Yan. Dito to sa papuntang MOA itong video ko.